magandang hapon no, mga boss, mga camping, mga kabunyog. Salamat to sa maatras na subscriber. Nabawasan kahit 24,000 na mahigit eh. Ngayon eh, 24,000 na lang na naman, 00 no. 5 ho yung umurong. Oo. Salamat sa pag-subscribe nyo. Atras din naman pala kayo eh. Okay lang yan. Pakinggan natin to si Atras. Si Abante. Abante. Other Solons cold to Duterte's impeachment due to time limit. Ayun ang sabi ni Abante. Nanlalamig na raw yung mga ibang congressman. Di ba? Pakinggan natin. 19 hours ago ito, 12,000 views. Manila's 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. admits that some lawmakers like himself are cold to the idea of pursuing impeachment complaints against Vice President Sara Duterte as the 19th Congress may run out of time. In an interview on Thursday, January 16, Abante says that the remaining session days before Congress goes on recess for the 2025 midterm elections campaign season might be too few to conduct impeachment proceedings, especially since the complaints are still with the Office of the Secretary General. Paglabas niyan, pupunta yan kay Speaker, pag-aaralan yan, then it will go to the Committee on Rules. Pag-aaralan uli yan, it will go to the Committee on Justice. May debate pa yan. In reality, wala na eh. 10 session days is actually. Napanood ko si Idol Vlogcaster eh, may galit na galit dito kay Atras. Kay Abante, di ba? Okay, tuloy. Wala, para sa wala na. Sayang pera ng taong bayan, inubos nyo sa istigay nyo dyan sa Congress. Puyat pa yata, wala pa sabi. Actually, too short for that. And hindi lang yan, kundi campaign fever na, election na, and then ita-transmit sa Senado yan, no? And actually, we are not sure about the Senate. Kung yan, talagang papatulan pa nila. Gano'n lang tayo. Wala nang pakialam sa Senado. Sabi niya, we're not sure about the Senate kung papatulan pa nila. Wala nang pakialam kayo doon. Basta, gawin nyo yung pinakamabilis na paraan para mailagay ninyo sa Senado. Maipa-forward nyo na sa Senate yan. Wala na kayong pakialam kung papatulan o hindi na Senado. Basta nagawa ninyo yung tungkulin ninyo sa mamamayang Pilipino. Diba? Para ano pa yung mga pinagpaguran ninyo dyan? Kayo talaga. Meron naman nagsasabing kung kugustuhin, pwedeng tapusin. Diba? Yung nasabi ko na di ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun lang yan, Abante. Atras ka ng atras eh. Siguro maraming, maraming, sa District 6 na Manila, maraming Iglesia ni Cristo. At takot siyang hindi siya maiboto, Baka naman yung mga hindi Iglesia ni Cristo, ang hindi ka iboto, Abante, mag-isip-isip ka rin kung minsan huwag kang atras ng atras. Tuloy. Abante says no one has approached him to solicit support for either the existing complaints or a possible fourth petition. According to Secretary General Reginald Velasco, a group of lawmakers plans to file a fourth petition using a so-called fast-track process. Yung fourth petition na sinasabi, Teddy Casino yata nagsabi, parang guni-guni lang daw ni Sec Regional Velasco yan eh. Tsaka kung ano man yung fourth impeachment complaint na yan, sinasabi, halos parehas din ng 1, 2, 3. Wala namang ibang isusulat yan eh, kundi kung ano yung nakita nila kay Sara Duterte, kung dapat ma-impeach o hindi. Tatlo na nga eh. Paano kung sabihin naman, may panlima na naman, yung fourth complaint parang panggulo lang eh. Diba? Tuloy nyo. Process where 1/3 of all House members would endorse the complaint, allowing it to be immediately forwarded to the Senate. However, Abante says some of his colleagues have reservations about the complaints for the same reasons he cited. Sa akin, I think that some of them are actually quite cold. Sa impeachment. Sa'yo. Di ba? Sigurado ka ba doon sa naiisip mo? Sabi niya. Sa akin, I think some of them are quite cold. Sa impeachment na to.
Pakiramdam mo. Di ba? Pero hindi ka nakakasiguro. Pero ikaw, sigurado ka na nanlalamig ka na. Atras, abante. Proceeding, in fact, yung ibang nakakausap ko, they were asking me kung kinausap na ako sa PNG. Nobody came to me and asked for any kind of an endorsement. Sa Quadcom namin, wala pa akong Sa totoo lang mga friend, dapat pa ba silang kausapin? Sila nga nag-imbestige. Dapat silang porsigido na i-forward na sa Senado yung impeachment complaint na yan ng pinagpuyatan ng taong bayan na napakadaming hearing na inaabot kayo ng madaling araw dyan. Tapos ngayon, quiet call. O, di ba? Wala to. Kaya galit na galit si Badcaster kanina dito. Oh. Sabi ni Badcaster, how much is that doggy in the window? Wala to mga to. Iba, kailangan ka pa ba lapitan? Magkusa na kayo para madali ninyong matapos at ma-forward nyo na sa Senado. Dahil, ang tagal ninyong, gaano karaming pera ni Juan de la Cruz sa inubos nyo dyan. Tapos ngayon, magka-quite cold kayo. Putik yan. Wala pang luwapit sa akin. So, yung ibang nakakausap ko, kailangan pa ba kayong lapitan? Kayo nga itong Quadcom, di ba? Kaya tinatawag kayong Tuwadcom. Ha? Wala to. Tuloy. Pero reservation for impeachment, actually. Abante then clarifies that he is not against the impeachment of the Vice President. Rather, he believes that efforts to seek accountability from Duterte would have a better chance during the 20th Congress. According to the 19th Congress calendar, sessions will adjourn by February 7. May sinabi siya eh. Sa ngayon, ayoko na ikayan. Hindi na ako magiging parte niyan. Ha? Siguro, pag nanalo ko, saka ko na ulit pag-iisipan yan. Meron yan ha, meron ako nakita, hindi ko lang mahanap eh. Yun ang sabi niya. Sa ngayon ayoko na muna. Kasi parang wala na eh. Huli na, wala na. Ganito. Di ba? Marami siya rason, di ba? Baka mamaya, buti kung papatulan na Senado, wala ka nang pakialam sa Senado. Basta't na-forward nyo na doon, bahala na yung Senado, di ba? Nagawa ninyo yung para sa bayan. Bahala na yung mga senador kung anong gagawin nila dyan. Basta't natapos na sa inyo. Hindi yung nandiyan sa inyo, binuburo nyo. Di ba? Kaya saka doon kay, Sik Velasco, Sik Jeng, tagal-tagal na doon yung 3 impeachment complaint, wala pa umanda, hindi hintay raw niya yung pang-4. Anak ng pating, ano ba yan? Tinanong naman si Sik Jeng, paano kung meron pa hindi na pag hindi pa na, po-forward ko na ito, hintayin ko na lang, gano'n. Wala talaga. To allow lawmakers to prepare for the 2025 midterm elections. After the polls, sessions will resume on June 2 and adjourn by June 13. As of now, 3 impeachment complaints against Duterte have been filed with Velasco's office. However, none of these have been forwarded to the office of Speaker Martin Romualdez. Yun. Nandun yung nandun pa yung sa office ni Sik Jeng Velasco. Yung mga impeachment complaint na 3. Hanggang ngayon, wala pa raw na ipo-forward sa office ni Martin Romualdez. Di ba? Ang tanong naman dyan, mga friend. Di ba pwedeng magtanong si Romualdez na, ano ba? At ang tagal dyan. Di ba? 19 hours ago nga lang to. Ibig sabihin, talagang hindi pa umaandar yung 3 impeachment complaint doon sa opisina ni Sik Jeng, no? Ay, ewan. Ito, pinadidisbar na raw ito, Duterte lang ang malakas. Ito. Pinadidisbar na ito. Pakinggan nyo siya. Matagal na ito pero lang. Kasi yan lang ang huli ninyong tanong? Ha? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am,
presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay Walang kung trabaho. patayin sila kesa Wala ipreso akong pakialam sila. dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for making that of record. Pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong Ba't mag-investigate. doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito, Tinawag. No. Talagang alam niya sa impyerno siya pupunta di ba? Pero mahal siya ng Iglesia ni Cristo. Lord, hihilahin daw niya si Senator Risa Ontiveros. Kasi wala akong intensyon pumunta sa impyerno. Well, hihilahin kita, ma'am, ha? Pinadidisbar ko yan. May nag-file ng dyan para madisbar yan. Ewan ko kung paano madidisbar yan, no? At may nag-file na rin ng sa Supreme Court para si Kibulog innocent candidate dahil yun nga ayon si Matula yata yung nag-file Oo. Sa Supreme Court para i-consider ito si Kibulog na nuisance candidate. Kasi nga parang ginagawa lang niya katatawanan itong pag-apply ng senador. Sa Diyos ko. Ang gulo, mga friend, no? Yun nga, di ba, yung vlog ko kahapon, nang dahil sa babaguhin lahat, ngayon, paano na naman kung sabi ng Supreme Court na, Oy, bakit pinatakbo niyo si Kibulog? Nuisance candidate yan. Supreme Court ang susunod di ba yung TRO nga sila ng Supreme Court itong Comelec na to dahil kay Irice. Hindi kaya mamaya sabi na naman ng Supreme Court, Oy, ba't pinatakbo niyo si Kibulog? Dapat yan, nuisance candidate yan. Ang daming kaso niyan. Patakbo kayo ng patakbo. Di ba? Mamaya, sermon na sila ng Supreme Court na kung yung dapat ma-disqualify, yung dapat manusins, yung hindi nyo ninunusins, yung mga hindi dapat manusins. Di ba? Mga ganun di ba? Mga ganun na mangyari dyan. Di ba, baguhin namin balota? Panibagong gastos na naman. Kung meron na naman TRO manggagaling sa Korte Suprema. Di ba? Kung ganun, tanggalin na yung Comelec. Korte Suprema na lang magdesisyon para hindi magulo. Kaya palang baliktarin ng Supreme Court yung desisyon ng Comelec di ba mga friend? Ang gulo, no? Parang bulbul. Di ba? Tapos na, 6 na milyon na imprenta. Lintik pala halaga ng 6 na milyon na inimprenta. 22 pesos per balota. Mahigit 6 na milyon. Kulang-kulang 150 milyon na nagasto. Tapos ito ngayon yung Supreme Court na. Mali ka yan. TRO. Sabi ni Garcia, para yung maampat yung dugo, hinto na kami. Lahat, babaguhin na naman lahat. Kaya kanina mga tanong, paano na naman kung meron na naman TRO wala ho tayong magagawa. Babaguhin na naman ulit lahat yan. Wala na. Di ba? Anong klase? Kaya nga sabi nga ni Professor Araw, may panahon pa, mag-chip na kayo sa manual counting. Huwag na yung makina na yan. Ewan. Pakikialaman na naman. Panibago na naman. Imprenta na naman. Kaya kung minsan, meron ka na naman duda dyan. Sa bagay, kung meron sinasabing watchdog, kung nandun sila, Professor Araw, habang nag-iimprenta na naman, doon na sila matulog. Bantayan nilang mabuti yung mga ini-imprenta. Baka mamaya, 1 oras lang, 20 milyon na nabilang Diyos, wala. Ewan, mga friend. Eto si Kibulog,
Ha? Update sa kay Kibuloy, yung Apollo To. Talo sa korte, si Kibulog. Kibuloy na kinasuhan dahil sa qualified human trafficking. Okay, non-bailable offense. Diyan po sa Pasig Regional Trial Court at saka sa Quezon City Regional Trial Court sa kasong sexual abuses. Okay? Ngayon, dalawa yung pinag-uusapan. Una, nag-motion sila o nagpetisyon para po makalaya. Until now po, dinidinig pa ng korte yan. Nagkakaroon na po ng series hearing dyan. Kung di ako kakamali, parang weekly or every other day ay nagkakaroon ng hearing. Ang petisyon po ng kampo ni Kibuloy ay payagan siyang makalaya. Pansamantala, o makalaya siya. Dahil, siyempre, sinasabi niya, mahina ang kaso. Pero mahigpit na tinututulan ito ng mga prosecutor ng pamahalaan at private prosecutor mismo na nagsampa ng kaso laban kay Kibuloy. So, hindi pa ho tapos yan. Pero ayaw natin pangunahan. Yan ay matinding debate, matinding laban dyan sa korte. Okay? Ako naman, sa aking opinion at analysis dito, baka mahirapan si Kibuloy na makakuha yun. Kasi nga, ang record na isinumitin ng PNP, hindi naman siya sumuko. Siya ay naaresto matapos masokol after 2 weeks na operasyon ng PNP dyan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City na naging controversial. At hindi lang basta milyon-milyon ang ginastos. Idol Mike Abe, bago yan sumuko. Ay bago yan na-aresto dahil yun nga, kung hindi pa nagdeklara si General Torre ng assault. Pag hindi ka sumuko within 24 hours, order ng General Torre, ingatan ninyong may masaktang bata. Talagang bibirahin na. Kaya sabi ng boss niya, lumabas ka na riyan, ulol. Hindi ka na 4,000 na yung sundalong uhuli sa'yo. Hindi na biro to. Diba? Kaya sumuko na si Kolokoy. Ganun lang yun. Pinatakbo nila, hindi na iniisip ng Comelec. Ano gagawin nito? Si appointed son. Sana motopropyo na yan May nag-complain na ho dyan na para ideklarang nuisance candidate yan. Si Kibulog. Si Matula yata. Yung dating kasama nila, BP Lenny. Pero ewan natin, kung papansinin ng Supreme Court, pinaano na sa Supreme Court yan na naman. Baka imprenta sila ng imprenta, bigla sabi ng Supreme Court, bakit ninyo pinatakbo to si Kibulog? Pero malabo yun. May mga nilagay si Digong dun sa Supreme Court, di ba? Pero yun, nagpetisyon na yung si Matula na hindi dapat makatakbo yan, si Kibulog. Di ba? Tingnan natin. May nilagay din si Duterte sa Supreme Court Meron din siya in-appoint dun May in-appoint din siya sa Comelec. Di ba? Ang gulo, mga friend. Kanina kay Atty. Claire Castro, mga friend. Bisita ni Atty. Claire, yung taga-Comelec. At tinanong ni Atty. Claire, bakit ika si Erice dinisqualify nyo? Samantalang si Marcoleta, hindi. Parehas lang naman silang kumustyon, Parehas naman silang kumustyon kay Garcia. Tungkol dyan sa anomalya sa Miro na yan, na ganito, pareho. Pinaliwanag ng Comelec, yung tagapaliwanag ng Comelec, nakalimutan ko yun Sino yung lalaki nun? Na iba ika si Erice, iba ika si Marcoleta. Ganito. Pinaliwanag niya kung bakit nila dinisqualify si Erice, Kasi ganito, kasi ganun, kung ano ang sinasabi, sabi naman ni Atty. Claire, si Marcoleta rin naman, ganun din, kung ano-ano rin sinasabi, hindi ka, magkaiba si Marcoleta, pinaliwanag niya, ganyan. Ibig sabihin, ano ibig mo sabihin? Yung spokesman na itong Comelec na to, nagkamali naman ngayon ang Supreme Court? Dahil inilalaban nung nagkausap ni Atty. Claire kanina kung bakit talagang dinisqualify nila si Erice at hindi si Marcoleta sabi nga ni Atty. Claire, parehas lang din naman na kumustyon yan
Hindi ka, iba ganito. Talagang, pinapatunayan niya na si Marcoleta ay hindi dapat ma-disqualify at si anong dapat ma-disqualify. Pero ibig mo sabihin, ang mali ngayon, Supreme Court at nag-issue ng TRO. Samantalang yung pagkapaliwanag kanina kausap ni Atty. Claire, talagang dapat ma-disqualify si Irice dahil sa mga kadahilanan ganito. Kompleto kaya dinisqualify nila. Ngayon. Ibig sabihin, ang mali, Supreme Court, yun ang dito Di ba? Kasi lalaban kanina tagal lang usapan nila ni Atty. Claire. Nung taga-Comelec, Yun yata yung may poklat dito Ko alam pero hindi ko nakalimutan ko yung pangalan Basta yun, pinaliwanag niya. Yun nga sabi, bakit si Marcoleta hindi nyo dinikyu? Eto, dinikyu nyo, parehas lang naman na parang may reklamo tungkol kay Garcia. Iba ganito, paliwanag. Ibig mo sabihin, tama kayo. Ano masasabi nyo ngayon sa Korte Suprema? Mali. Magkulab na tayo. Gulo, parang bulbul. Sa totoo lang, mga friend, ngayon lang nagkaroon ng ganito kagulo. Para sa akin, ngayon lang nakakaroon ng ganito kagulo, Comelec. Totoo. Yun na lang kay Digamo, Roel Digamo. Kaya pinatakbo yung peking Digamo. Patay yung tunay na Digamo. Pinirat-rat siya. Kasi talo na siya Si Tebes na ang gobernador biglang sabi nung Comelec, hindi ka, ano lang pala yun Peke, yung dinisqualify nila yun. Lahat yung botong nakuha noon, 5 milyon, isinama doon sa Governor Digamo. Dito, diniklara nila ngayon panalo si Governor Digamo. Asa na yung nagpanggap na Roel Digamo, hindi nyo hinuli, isa na napunta. Di ba? Sakali lang. Comelec talagang, ewan ko. Kayo ba mga friend? Ay, sakit ulo. Maliwanag ko yun. Kung ginamit nila yung nila, hindi nila pinatakbo yun dahil parehong-pareho ang pagka-diferensya lang. Roel U, saka isa Roel O. Pero parehas na Digamo. Di ba naman na nung Comelec yun? Hindi ba sila nagtaka? Sino to? Kapangalan, di ba? Tapos, nung bandang huli, may nagpetisyon yung tunay na gobernador na bakit pinatakbo yan? Nanalo yung gobernador sa petisyon niya. Disqualify ngayon yung peking Digamo. Yung boto nun, isinama sa kanya. Siya nanalo. Patay ka ngayon. Nirat-rat. Magkulab na tayo. Sakit sa ulo itong nangyayari sa bansa na to. Yung pang isa, yung bata namin ni Kalatni, kalain mo, kapatid daw siya ni Bongbong, pinatakbo. Sinasabi na nga na hindi yan Marcos, hindi natin kilala yan. Ilang beses na in-interview si Bongbong, hindi natin kilala yan. Tumakbong senador, pinayagan na naman ng Comelec. Nakakuha ng 5 milyong boto. Ano ba yan? Kainom na ho ako ng losartan. Tulog na tayo. Wala Comelec yan. Pero pag nagsalita, akala mo galing. Akala mo kung magpaliwanag talagang ewan. Jeff Ramos na, shout out. Librado Ludovico. Blessed morning, Karoke. And to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Stay safe ka rin. Resty Aguay. Welcome to the club. Resty Aguay. Matagal ng palpak ang Comelec. Alam ko matagal na talagang palpak yan. Lalaki ng sweldo niyan. At gusto pang magpatayo ng panibagong Comelec building yan dahil umuupay ka kami dito ewan ko tinatayo na yung Comelec building na sinasabi ni Garcia. Para magkaroon kami ng sarili at na makakatipid kami Librado ulit Habang nariya si Comelecta, si Hello Garci, talagang palpak at palpak ang takbo niyan. Parang si Sister Grace Chingsay, palpak din. Hello Sister Grace Chingsay, talaga bang hindi ka pa gising? Maglapit na ako friend na meron ako content na naman niya sa bubuk na yan. No?
Sabi ko nga sa inyo, di ba? Let's try na, pagka may kukontent ako dyan sa ulo. Rolando Edralin, welcome to the club. Dapat sibakin niya si Garcia. Sayang ang pera ng taong bayan dyan. Okay lang kung sila ang magbabayad sa kapalpakan nila. Puro daldal lang siya. Magaling. Ang galing ng bumuha ka doon. Kalat ni Baya, shout out. Joey Tobilea, shout out. Danilo Santos, shout out. Very weak si Marcos Boss Rocks. God bless you. God bless Danilo Santos. Christian Chengnak, shout out. Kaya nga, sinabi pa, bukod sa weak, wala man lang talagang initiative. Kakamot na naman sa ulo yan, sabay sabing, anong gagawin natin? Kalat niyo. Agree. Dapat sa ungas na yan kapunin. Ito naman to kalat nila to. Shout out Michilo Saint. Ingat. Sabi ni kalat niya na Michilo Saint Amerikana ba yan, friend? Michilo Saint. Eduardo Cheng. Dapat lang na kung magkano ang gagastusin sa mga nasayang nagastos sa mga disqualified na kandidato ay si Garcia ang magbabayad ng lahat. At tapos si Baki na yan, hayop na Garcia. At lahat ng mga nilagay ni Digong sa gobyerno ay si Baki na rin dahil puro pabor pa rin ang mga yan kay Digong. At wala ka namang magawa, Bongbong, para ano ka pang naging pangulo. Nahawak ka pala rin ng pusakal na mamamatay tao at hari ng magnanakaw. Ano ba yan, Mr. Pangulo? Wala ka palang silbi bilang pangulo. Ano bang meron, ha? Galit din si Mundo Cheng. Mundo Cheng na naman. Kung naaawa ka sa mga Pilipino, mabuti pa, wag mo nang dagdagan pa. Wag ka nang kumandidato, ungas. Sino yun? Si Sarah? Ano nga ba kung anong nangyayari? Tingnan natin Basta tayo manalig sa Diyos, God moves in a very mysterious way. Ganda ng story ng buhay ni gusto ko sana i-content yun yung buhay ni Supriano Vasquez. Oo, ganda. Nakakaiyak ang yan. Alam niyo ba yun? Sumagot lang ko kayo sa akin kung alam niyo yung buhay nung naging grand champion po siya ng boys sa Amerika, Pero dito, sa tawag ng tanggalan, siya pampito, talo. 2 beses kumanta rito, naging contestant siya rito, puro talo inabot niya. Pero dun sa USA, siya ang grand champion, $100,000 ang kanyang premyo. And the rest is history, Taga Mindanao po siya at galing sa mahirap na pamilya. Naging guest po siya ni Presidente Marcos sa Malacanang. Nakakaano nga talagang makirip. Kalat niyo. Counting yan. Yan ang counting machine. Na yan ang presibo ni Paring Diggs laban kay Paring Bleng Blong. Ang mahiwagang 20 million. Na naman di ba? Edmundo Cheng. Maliwanag, isa si Bongbong na humihimod sa puwet ni Digong. Patay tayo dyan. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless always. God bless, Raul. Friend Shervin Sapeda, shout out. Tia Deli, mag-comment ka na. Ikaw naman, busy ka pa ba? Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out. Friend Dolor Garcia, nakabalik na siguro si Friend Dolor. Baka nandiyan na siya sa Italy. Friend Amy Bingson, shout out Eman Scalona, shout out. Raul ulit Naku, Comelec, kayo ay halimbawa ng aanhin pa damo kung patay na ang kabayo. Sinabi mo pa. 3J Shop nandito. Wala naman pong damo, puro kabayo lang. Ay, mali pala, puro damo. Wala namang kabayo. 3J Shop ka. Raul Villanata ulit. Kawawang Toto Kausing, walang hustisya sa Comelec.
3J Silver. Natural, tinik sa Comelec si Toto Kausing. Bakit naman papapalusutin si Garcia? Bakit naman palulusutin ni Garcia? Di tinamaan siya kay Digong. Ayun lang yun. Ay, Garcia. Daming pera na siguro yan si Garcia. Sobrang pera yan. Raul Villanada ulit. Malayo daw ang topic ngayon, sabi ni commander ko. Kako, hindi malayo dahil ang Comelec, ang pabrika ng mga tulisan. Sabi ni commander mo, malayo yung topic natin. Hindi naman. Malayo daw ang topic ngayon, sabi ng commander ko. Kako, hindi malayo dahil ang Comelec, ang pabrika ng mga tulisan at magnanakaw at nakapwesto sa gobyerno. Ngayon, ang dahilan, Comelec. Ito, yan ang dahilan eh. Federico Mandaco. Naku, Karox, wala akong katiwa-tiwala dyan kay Garcia. Halata talagang may pinapanigan yan. Tamo yung Irise na dinisqualify niyan dahil binatikos siya. Ngayon, pinapasama ng Supreme Court ang pangalan niya. Walang pakialam si Garcia kasi hindi naman niya pera yan. Diba? Pero pinaypaliwanag niya. Si Karox, si Lauro Visconti yung kay Web. Visconti Massacre yun. Oo na, yun, Lauro. Kalimutan ko eh. Tandaan eh. Pero kita mo yun, ilang palit ang presidente, no? Bago sinabing wala palang kasalanan si Hubert Webb. Talo yun sa lower court, tsaka sa Court of Appeal, parehas na, yun, oo. Pagdating sa Supreme Court, mga gago. Walang kasalanan yan, ba't yung pinakulong yan? 15 taon na nakakulong. Ay, batas. Di ba pwedeng hati-hatiin na lang yan? Pag hindi masyadong grabing, dito na lang, meron namang kasong pwede sa barangay. Merong sa lower court. Ang dami kasing pupunta ng kaso. Oo. Si Lauro Visconti, halos si Matayo nung sabihin ng Supreme Court na walang kasalanan niya, pinakulong niya, palayain niya yan. Patay tayo. Elizabeth Iscari, good evening Sir Rox. Ito naman Comelec, sa totoo lang, palpak talaga to. Isipin nyo naman, kapag mahirap ka, disqualified agad. Pero itong may pera, sikat, at mabigat ang kaso, wow, qualified agad. Lalo na itong si Kibaliw. Kung tutuusin, automatic disqualified dapat siya. Ay, hindi ko tuloy alam kung pera-pera lang ba yan. Pera-pera ba dyan sa Comelec? Kung may sentido kumun, palpak talaga siya. Sila. Diba? Alin tayong shout-out. Good evening po tayo. Sadya yan ng Comelec na magkamali para makakulimbat uli ng pera. Gahaman yan sa pera si Garcia. Garcia, wala nang pumupuri sa'yo Laki ng sweldo nito. Elizabeth Iscari ulit. Visconti Massacre po yun, Sir Rox. Yan ang hirap sa hustisya dito sa atin. Usad pagong. At madalas, palakasan o nababayaran pa. Hay, kawawang bansa. Kaya ganito ang buhay Pinoy. Kasi nga, sa mga kurap na opisyal na nakaupo ngayon, karamihan dyan, mga nanalo na walang utak at naglilingkod para sa mga Duterte at Kibaliw na maraming pera. Lorena Rosales, welcome to the club. Si Lauro Visconti po, Sir Rox. Oo. Ito, grabe yun, no? Pati bata, pinagpapatay, no? Asa na si Jessica Alparo? Nahuli nyo na ba? Yung Jessica Alparo, yun ang nagdiin kay Hubert Webb Asa na yung Jessica Alparo? Oo. Masakit po yan. Masintensyahan ka nang wala kang kasalanan. 15 taon, masakit yan. Oo. Dapat nga, binalikan nila yung mga nagsintensya na yan Para lumalabas, ang tatanga nyo Parang ganun yan di ba? Maski yung kay Bong Navarro, acquitted na siya dismiss na yung kaso, biglang sabi na naman merong probable cause, hinaresto na si Bong Navarro, bandang uli ang anong gulo,
Bandang huli, nahuli si Dennis Corneo. Oo. Ano, klase yan. Iisa naman librong binasa nyo, mga abogado, May iba ba kayong libro? Iisa ang librong binasa nyo. Oo. Karox, kamukha din kasi ni BBM yan, si Disgracia, Esteg Garcia pala. Pareho silang ob-ob. Sa bagay, sabi nga ni Disgracia, ay di naman siya pera, hindi naman daw niya pera ginagasto sa pag-iimprenta ng mga balota, kaya hayahay lang sila. Ay, David, yun nga Erlinda Aquino, shout out. Kuya, kaya tayo naghihirap dahil sa pagnanakaw ng mga politiko at sa paglustay ng pera gaya na itong Comelec. PJ Shop ulit Huwag kalimutan, kaya rin naghihirap ang Pinas dahil binoboto ng mga tao sila Robin, Bato, Digong, Sara. O ayan, tuwang-tuwa ang audience ni Sara nang i-announce niya tatakbo siya sa 2028. Kaya barbaridad, ito ngang taong ito na naghihiyawan pa. Alam niyo, pag nag-English itong si 3J Show, makikita ulo niyan. Nag-English. Nag-Kastila, kay barbaridad. Meron pa yan kay Hurur Aray ko. Richard Cheng Nako, sabi niya, di po ako mapalagay. Have a great evening po, Tatay Rox. And sa mga ka-warriors. Vote po sa topic nyo. Di nga po ako mapalagay. Yan paandar na naman ng Comelec. Expected na yan. Di na bago yan. David Allen Mendoza ulit Tarox, follow up lang po doon sa nakaraang ko na comment tungkol sa pagtakbong presidente ni Sara Jim Potpot sa 2028. Sana nga po ay magkaroon ng divine intervention tulad ng sabi ninyo. Di naman po ako nawawala ng pag-asa na manunumbalik ang good governance sa ating bansa. Nakakalungkot po, pero sa ngayon ay napakalakas ng puwersa ng kadiliman sa ating gobyerno. Halos karamihan ng nakapwesto ay may katiwalian. Mabibilang lang ang tunay na tapat na maglingkod sa ating mamamayan. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa at manadig na lang po sa Panginoong may kapal. Ganun na nga, David, wala nang iba Doon na lang talaga kakapit, sabi nga ni Idol Christian Chick. At talagang doon ang kapit. Jokiano, shout out. Magpakapon ka na lang at gawing soup ang balls mo. May tali ulo nito isa. Librado ulit Gusto ko nang maniwala sa sinabi ni Tandang Durian Dutay na itong si Bleng Blong ay weak leader. Balahura mula ulo hanggang talampakan ang inabot sa mga Dutay. Tahimik lang ngayon. Palpak si Elo Garci, tahimik pa rin. Hoy! Malalanyang sayang ang milyon. Malakanyang siguro to. Sayang ang milyong pera na ginasta. Palpak agad. No. Seiko, aba. Ay kahit kami ay nandito sa ibang bansa, sa totoo lang, maliwanag na pera ng bayan ang sinasayang mga ewan, tinamaan kayo ng putik. Ngayon ni ulo ni Librado. Ay nako, shit. Michael Edwin, my friend, shout out Friend Jun Lagon, Pastor, shout out sa'yo. Magkwentuhan tayo. Mahaba na naman to, sigurado pag nagkwentuhan kami niyan. Baka bukas, pre, kwentuhan tayo bukas. May maganda akong pagkikwentuhan, ganda. Yung buhay ni Supriano Vasquez. Oo, ganda. Papadala ko sa iyo yung link. Pero baka napanood mo na, pre. Sabi niya, Christian Cheng, sa totoo lang, hinihinaan ko po, Tyrox, ang volume ng CP ko at ayaw na ayaw kong naririnig ang tinatahi-tahing kwento niyang si Elo Garci, Magic Matic na yan. Bago pa yung kabulaanan na naman niyan ni Osohos na Garcia. Osohos. May mga kinoment na po ako.
alalan nyo po last 2022 Dayan Este election. May mga samot-saring paandar na rin yung lintik na hilugar, simatic na yan. Then during the butuhan, mismong sandamakmak ang drama nila kesyo. Yung PCOS machine, ganitong precinct, lugar, ganitong anik pang istorya din ang sumatotal. Ayun, daming milagro mga nangyari. Heto ngayon ang naging resulta. Lahat ng nasa pwesto, mga magninenok, kriminal. Bisan Cheng ulit, oh. Shout out, brother Elias Cho. Mukat-mukat mo po tayo sa 2025 election. Ang mga ilulusot na naman ng COMSELEC, selected na naman talaga. Mga senatoriables ng Malacanang at ni Digong. Wala na namang kakwenta-kwenta ang midterm election. Yung mga may alam talaga sa batas at nararapat na maging senador, di na naman makakapasok. Kasi dyan pa lamang sa hulmahan ni Garcia, planchado na. Ay, nako, nak. Maisingit ko nga po, Tyrox, yung sa last kung comment about po sa INC rally. Peace rally daw. Pero sabi ko na nga po dun sa last comment ko, peace. Pest, not peace. As in peste. Di po baga? Siya tuloy lang po sa tayo nag-vlog nyo, Tyrox. At sa mga komento naming mga pangbulabog sa tenga ng mga unitives at tambaluslos. Kasamaan, kadiliman. Thanks po for reading my comment. More power po sa vlog ninyo. Chris Calixto, shout out. Ang dapat sa COMELEC, alisan ng mandato na sila ang sasala sa kwalifikasyon ng mga kandidato. Ang trabaho ng COMELEC ay magdaos ng halalan at magbilang ng boto. Yan na lang dapat ang trabaho ng COMELEC, at pagsala ng mga kandidato ay dapat sa Supreme Court. Yun, nasabi ko. Tama ka, Chris Calixto. Ang pagsala, Supreme Court na, para wala nang problema. Tama ka. Yun na lang, mas makakatipid pa, di ba? Puta, mantakin mo yan dahil sa COMELEC. 150 million ang uubusin na naman para baguhin ang hulmahan. Placido Silva, Trillanes dapat gawin susunod na presidente para makakulong lahat ang mandarambong sa Pilipinas. Tapos, si BP Leni, di tapos na yan. Sinibak na yung NTFL crooks na yan. Yet Guevara, shout out. Bayaran lahat yan ni Chairman Ginastos. Palpak siya kay Irise. Dati nang tumatakbo nga naman yan. Diba? Nga paano nga nagalit daw siya? Pero sabi nga ni Atty. Claire Castro, bakit si Marcoleta? Piliwanag naman yan. Di ang palpak nga ron, Supreme Court. Ganun ba yun? COMELEC? Iba yung nakita ng Supreme Court, iba yung nakita nyo. Putik yan. Fidelio Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Sa mga bossing, talagang palpak ang COMELEC na yan. Isa pa siyang pabigat sa kapalpakan. Dapat siya managot sa kapalpakan niya. Mukhang may milagro dyan, sir. Antayin natin kung ano ng dahilan. Hi, sir. Ingat po tayong lahat and God bless po. God bless, Rodelia. Chupisa Bunao, shout out. Shirley J. Sir, shout out ha. Mr. Visconte, Carox, kawawa talaga. Di bali, in God na lang si God na lang bahala sa mga yan. Hindi ko matanggap na nakawala yung mga yan. Sinong bang presidente nung napakawalan niyang mga yan? Di si Bastos Digong Duterte. Si Duterte ba? Alam ko erap eh. Research mo nga ulit, friend. Parang alam ko erap eh. Hindi si Digong. Shirley Jason ulit oh. Yan si Garcia na yan. Sana ma-impeach na yan. Basta lumalaban sa katiwalian at kritiko niya. Ayaw niyang
ayaw niyang payagang tumakbo. Bangungutin sana ang matang bisugo na yan. Nakakagigil talaga. Ay, share ni Jaser ka. Ha? Ben Ribusi, welcome to the club. Money can move the mountain. Totoo yan. Comelec pa, hindi niya ma-move. Mountain, i-move ng money, di ba? Ted, shout out Ted. Basta nandiyan pa si Comelec, si Chairman Disgrasya, lagi tayong madidisgrasya. Walang ginawa kundi mamerwisyo. 150 million pesos na disgrasya. Buti pa, ibinulsan niya na lang yun. Napakinabangan pa. Inang. Nakaduda na naman, di ba? Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, karaoke. Only in the Philippines itong Comelec, pinatatakbo kahit na masasama at hindi qualified na tao. Dapat siguro, karaoke, kapag nakalusot lahat itong mga galamay ni Digong, sila Batog, Kibuloy, Ipe at iba pa, mag-iba na nga tayo ng content. Cooking na lang. Johnny Bigod, tapos ang title, Cooking ng ina nyo. Cooking ng ina nyo. Johnny Bigod ka, oh. Wala problema ko sa'yo, mga friend, ha. Rodelio Alpilor, oh. Palpak talaga yung Comelec na yan, Sir Rox. Tagal ng palpak yan. Yun ang patakbuhin niya si Ruel Digamo sa kapares puter niya. Kung di sa kapalpakan nila, sana buhay pa yung tunay na gobernador Digamo. Di ba? Hindi lang yun, marami pang nadamay dun eh. Dahil sa kapalpakan nilang Comelec. Maliwanag na kapalpakan ng Comelec yun. May nanagot bang Comelec? Wala. Tayo mo, Roel. R-O-E-L. Yung isa naman, R-U-E-L. Pero parehong Digamo. Nakakuha ng 5 milyong boto yung isa. Yung isa naman, nagprotesta ngayon yung natalong Digamo, dating gobernador. Kinatigan. Dinisqualify yung kaya yung boto no nalagay sa kanya. Niratrat sila. Ng Tebes. Si Tebes? Hindi na mapauwi. Diba? Romeo Dransyang, sabi niya, wala akong makita na maling sagot. Wala akong makita na maling sagot ni Chairman Garcia. Gusto lang bahiran ng anomalya ang serbisyo ng Comelec ni Kong Marcoleta at ni Kong Burado. Kung maniwala kayo sa pahayag ng dalawang congressman na ito na maski walang verified evidence, bahala kayo. Wala namang ang pinanaano dito, Romeo. Nanood ka ba kay Atty. Claire kanina? Bakit dinisqualify? Si Kibuloy, hindi dinisqualify. Yun ang tanong. Wala yung kung sinisiraan itong dalawa na si Garcia, lumaban siya. Siyempre, ganyan na politika, siraan nga yan di ba? Si BP Leni nga, sinira Wala namang kasalanan. Di ba? Ang nanalo, sira. Diba? Ayan. Sarap, wow, ang sarap pakinggan ng boses ni paring George Garcia. Nakaka-excite. Tayo dyan. Kumpare mo na naman yan, Kalatni. Kalatni, good morning, Kasani. Bigyan mo sila ng bagong balota nang huwag nang magpuputak na parang lasing na naman. Lasing na manok si paring George Garcia. Ay, balota bibigyan natin dyan. God bless your family. God bless, Kalatni. Jane Labayna, shout out sa Rox. Question ko lang, bakit nag-issue ng mga balota? Bakit nag-issue ng mga balota ang Comelec kung may nakabinbin na case sa korte? Di ba dapat hintayin muna ang result ng korte? Logic lang ba? Bakit nga ba, Garcia? Imprenta kayo na imprenta, meron palang nagreklamo. Ngayon, 150 million na nasayang. Tayo muna yung sa Supreme Court.
Ana Pelgo, shout out. Maaring may usapan, yan dalawang kampo na yan, Marcos Duterte. Piglalaruan lang nila tayong mga Pilipino. Shhh. Duda ko nga rin. Himantakin, pupugutan na ng ulo. Papahuka yung tatay niya. Against pa siya sa impeachment. Pinapapatay na siya. Against siya sa impeachment. Hanapel ko ito. Kung ganyan si BBM, pinapakita niya sa mga Pilipino, dapat pala impeach sila, silang dalawa ni Sara at si Leni Robredo dapat iupo bilang presidente. Hindi naman pwede dahil yun nga, ay nako. Jane L. Rox, tama ang opinion ni Enrile. Totoo ang INC may kakayanan baguhin ang Totoo ang INC may kakayanan baguhin ang ating saligang batas. 1 milyon higit lang sila. Baguhin ang ating saligang batas. 1 milyon higit lang sila. Ilang milyon bang botante sa Pinas? Hindi sapat ang INC para maipanalo nila si Sara. Kung si Rox, bigyan mo ng diin yung kung gagamitan ng critical mind and the rest of the voters. Diyan tayo magtatagumpay laban kay Sara. Hindi, Jane. Basta nakatakbo yan, ayawan na. Kasi 2028 malayo pa eh. Sa mga kawalang yan at baho na lumalabas na ginawa niya mga halimaw na yan, mag-amang halimaw, at hindi pa na-impeach yan, hindi pa nadakip ng ICC yan, wala na. Diba? Pakimod tayong pinapatay, putik yan. Tatay niya, diba? Gusto sa impyerno siya pupunta, isa naman magiging presidente ng impyerno. Hindi yung impeach. At aabot pa ng 2028 election. Hanapelgo. Sa nangyari ngayon sa administrasyon ni BBM, takot pa rin sila sa mga Duterte. Kaya malakas ang loob ng mga Duterte group. Diba? Talaga yun. Hanapelgo ulit. Kung ganyan na nangyayari sa administrasyon ni BBM, malamang yung impeachment ni Sara umabot pa ng 2028 election. Pati ICC investigation ni Digong. Diba? Yun. Hanapelgo ulit. INC, sunod-sunuran yan sa puno nila na kung sino ang iboboto nila. Diba? Parang ano rin, yung kampo ni Kibulog, diba? 3JC ulit. Si Rox, huwag ka nga. Ito na naman to. Bakit mo kinikisyon ang kandidatura ni Kibs? Bueno, ngayon, kung wanted siya ng ano ngayon kung wanted siya ng FBI lang yan. Wala yan sa NBI natin. Kahit pa madaming kaso si Kibs, pasok yan sa Comelec eh. Ikaw na rin nagsabing madaming anda ang Kibuloy. So, bakit naman i-disqualify ni Garcia? Aber, nagkastila na naman. Si Toto Kausing, disqualify yan. Bueno, kung abogado siya o doktor, wala naman siyang anda. Xerox, ang anda po, ang nagpapaandar ng gulong ng Comelec. Hay, tayo dyan. No anda. No andar. Maliwanag. Yan na naman siya. Yung anda ho, pera yun. Alam nyo itong taga-Quiapo na ito eh. Maraming alam na salita ito eh. Ito na naman. DJ Shop na naman. Xerox, ba't ganyan ang expression ng mukha? Ba't parang disappointed ka? May pakunot-kunot ka pa ng wala rin naman. Si Paring Garcia ang boss eh. Sinabihan ko si Paring Garcia na pag walang anda, walang kwenta. Patay tayo dyan. Sumagot si Kalak. Nax, kumpare mo rin si Paring George Garcia. Di kung ganon, pareho lang pala tayo. Ay, nako. DJ Shop na naman. Ayan ka na naman, Sir Rox. Ba't kinu-question mo si Kimo? Magagalit si Mariel niyan. Wag ganyan, Sir Rox. Yung bagote, bigote niya,
Huwag mong ismulin. Tawa ka ng tawa. Magiging judge yan. Huwag mong ginaganyan si Kimo. Kita mo naman, sobrang galing niyan. Very intelligente. Nagkastila na naman. Akalain mo, wala pa nga sa opisina nila ang kaso, meron na siyang verdict. O asan ka? Makakita ng judge na katulad ni Kimo. Yan ang patunay niya. Nakarapat-dapat lang na naging number 1 siya sa eleksyon. Huwag nga kayo, nagagalit tuloy ang emoji ko. Fans ka ni Kimo, napanood mo ba yung kay Regine Velasquez saka si Kimo? Ang galing ni Kimo dun. Galing mag-lips to lips ni Kimo saka si Regine. Kala mo, Ay, nako. 3J Show po. Seryoso, Sir Rox. Mukhang natauhan din naman si BBM sa opinion ni Enrile. Kung magrarally man uli ang ICC, pati ako, napaisip nga rin. Tama si Enrile. Nakabuti para sa akin ang rally ng INC. Kasi nahamulat din tayo sa mga posibilidad na concerning Sara. Good at bad possibilities. Diba? Kala at least sumagot na naman. Ay, nako. Kung ako kay paring Johnny Enrile ay sipain ko ang ulo ni paring Blenglong. Sa totoo lang, nang totoong matauhan siya sa kanyang pagkatanga. Malapit tayo magsang oras, Reynaldo Gonzales, Ala nang bago sa Comelec sa Rox. Matagal ng pabrika ng mga magnanakaw nung paman kabisado na ni Ka-Percy. Kaya nagkakagulo mga kumakandidato. Sarap magnakaw, nakakalusot, ubos na si Juan de la Cruz. Talaga lang. Reynaldo Gonzales na naman. Hindi pa nga gaano malala nangyari sa California. Mas malala dito. King sa California, wildfire. Dito sa atin, sa California, wildfire. Dito sa atin, wildlife. Tingnan mo, Kongreso at Senado, buhay na patutuo. Oy, Reynaldo, tindi ka, Ano to? Concepcion Barce, welcome to the club, Delikado yan. Malamang manalo pa ang Kibulok na yan dahil kakampi niya, Comelec. Grabe talaga nangyayari. Mga panluloko sa gobyernong Marcos. Continuation ni Duterte. Patay. Marilo Pabianak, shout out, Good day po, Tay. Naku, tumataginting na 132 to 150 million ang nasayang sa pagmamadali ng Comelec. Kahit saan na lang sa ngayon ng pamahalaan, korupsyon ang issue. Napakasakit isipin na sa dami ng nangangailangan ng mga Pinoy, pero eto mga sinasayang nilang pinagpawisan ng buwis natin. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Mission accomplished, mga friend. Hanggang bukas po muli. God bless po. Huwag tayong mawawalan ng sa kanya. Sa bagay, lahat naman tayo dito. Matibay ang kapit sa Panginoon. Magandang hapon po, mga boss. God bless.